Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, hiling na hospital arrest ni Pastor Apollo Kibuloy ibinasura ng korte. Grade 11 student sa Iloilo patay matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa nakaparadang truck. Pag-i-import ng isda kinakailangan para sa patang supply sa merkado ayon sa BIFAR. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ibinasura ng Pasig City Court ang hiling na hospital arrest ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader and founder Apollo Kibuloy. Matatandaan na noong Setyembre, umapela ng hospital arrest ang kampo ni Kibuloy sa Pasig City Regional Trial Court Branch 159 kasama ang co-accused na si Ingrid Canada. Sa pahayag ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, maghahain sila ng motion for reconsideration ukol sa desisyong ito. Saad ni Philippine National Police o PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, maayos ang medical condition ni Kibuloy batay sa daily assessment ng PNP General Hospital. Kaya't walang sapat na dahilan ng pastor para isailalim sa hospital arrest. Kasalukuyang nakadetain si Kibuloy sa Campo Crame habang inilipat na sa Pasig City Jail ang mga kapwa niyang akusado kabilang si Canada. Patay ang isang grade 11 student nang sumalpok ang kanyang minamanehong motorsiklo sa nakaparadang truck sa barangay Bayuyan, bayan ng Estancia, Iloilo. Ayon sa mga saksi, nawala ng kontrol ang biktima sa kanyang motorsiklo na naging dahilan ng pagbangga nito sa nakaparadang truck. Dahil sa mabilis ang takbo ng motorsiklo, malakas ang impact na siyang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima. Sinubukan pang i-rescue ang biktima ngunit hindi na ito umabot ng ospital. Makakatulong ang pag-i-import ng 30,000 metric tons ng isda para maging stable ang supply sa local markets sa pagtatapos ng fishing season, ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Paliwanag ni BIFAR spokesperson Nazario Briguera, magiging limitado ang huli sa pagtatapos ng fishing season mula November 1, 2024 hanggang January 31, 2025 at maiibsan ng mga imported na isda ang kakulangan sa supply ng bansa. Dagdag ni Briguera, kinakailangan ito para mapanatiling mas mababa ang presyo sa merkado na pasok sa budget ng mga karaniwang mamimili. Ang mga imported na isda ay manggagaling Vietnam at China na darating sa Pilipinas by batches. Inaasahang darating ang unang batch sa huling linggo ng Oktubre o unang linggo ng Nobyembre. Ang taunang pagtatapos ng fishing season ay ginaganap para ma-replenish ang fish stock sa mga karagatan sa bansa, ayusin ang fishing facilities at mabigyan ng pahinga ang marine sources ng Pilipinas. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.